Magagandang tanawin at sariwang hangin. Ilan lamang yan sa ating mararanasan kung tayo ay aakyat ng mga bundok. Pero sa kabila ng magagandang karanasang ito, may mga panganib tayong maaaring kaharapin na dapat nating mapaghandaan. Para sa mahilig mag-hiking, pwede itong puntahan itong Masungi Geo-Reserve dito sa Baras, Rizal, kung saan meron itong 2,700 hectares. Makikita ang iba't ibang klase ng hayop, insekto at mga halaman. Meron din itong mga natural rock formation gaya ng nasa likod ko. Pero syempre, bago umpisahan ang ilang kilometrong paglalakad, dadaan muna tayo sa orientation. Dito sinasabi ang mga dapat at hindi dapat gawin sa trails na iikutan. Sa pamamagitan nito ay may iwasan ang aksidente. Kasama natin ngayon si Ma'am Roda Vidal, ang Operations Manager ng Discovery Trail dito sa Masungi Geo-Reserve. Ma'am, ano po ang dapat ihanda ng mga nagha-hike bago sila tumuloy sa isang hiking? Unang-una po, kailangan po natin ihanda muna natin yung ating sarili sa paglalakad dahil 3 hanggang 4 na oras po yung paglalakad. Yung po mga ranger naman natin dito ay handa naman po sa may mga first aid kit po na kaya equipped naman ang ating mga ranger sakali pa magkaroon ng mga sigling traps o mga tapilok. Huwag kalimutang magbaon ng tubig para hindi ma-dehydrate dahil siguradong papawisan ka sa ilang kilometrong paglalakad. Dapat ay wala ring iwanan. Nakasama namin sa pag-iikot ang Forest Ranger na si Mang Romeo. Isa siyang katutubong dumagat na sa ngayon ay tumutulong din sa pangangalaga ng masungi. Ang trail po natin ay paikot siya, kaya lang po natin dadaanan na hindi na po natin babalikan. At makikita po natin na isa po sila mga paras formation kung saan nagwapo sila sa calcium carbonate na unti-unti po sila natutunaw sa acidity ng ulan at sa tagal ng panahon. Ang haba po ng bato ay nasa 10 kilometro at yung lapad po ay 6 na kilometro. Sa mga bagay po ng bato ay meron tayong natutulis at matatalas ng bagay ng bato, kaya ingat po tayo sa pag-awak. Sa paglalakad po sa loob, pinakailangan din ng papaiwan ng iba dahil sa marami pong daan na magkakatulad na pagkakagawa. Baka po posibleng maligaw kapag masyadong malayo yung pagitan. Habang umiikot kami ay sinasabi ni Mang Romeo ang mga halaman na maaaring magdulot ng panganib sa amin, gaya ng halamang ito na kung tawagin nila ay bungkawi. Ginagawa itong bilao na pantahip ng palay. Yan, pagka nag-hiking, isa rin sa iiwasan yung paghawak-hawak kasi gaya nito. Itong part na brown, may yung tinatawag na bolo o yung parang mga spike-spike na pwedeng pag nahawakan mo, nagkamot ka ng mata, pwedeng ma-injury yung mata mo. So, pag nag-hike, isa rin sa iiwasan is yung humawak kung saan-saan. Hindi mo identified kung pwede bang hawakan yung hahawakan mo. Gaya ng inaasahan, dito sa Masungi ay may mga mabatong lugar na dadaanan. Kaya naman dapat ay ingat sa paghakbang para hindi matapilok. Isa sa mga pangkaraniwang injury na maaaring makuha ng isang hiker ay yung matapilok, sprain or strain. Tatandaan lang po natin yung acronym na PRICES. P stands for protect or protektahan na po natin yung area kung saan po natapilok. R stands for rest. Kailangan ang pasyente ay magpahinga. I stands for ice. Pwede tayong maglagay ng yelo kung meron po tayong daladalang yelo. And C stands for compression. Pwede tayong kumuha ng elastic bandage para
i-bandage po natin yung area kung ano po yung natapilo. E stands for elevation. Pwede po nating iangat yung bahagi na natapilo. At S stands for splint. Kung talagang hindi na po maigalaw ng pasyente ang kanyang paa, lagyan na po natin ito ng splint para mas maging stable at ma-immobilize natin yung bahagi na natapilo. Okay, P. So, protect. Pahinga ka muna ha. Pahinga ka muna. No, pahinga. Stay ka lang, stay. Compression. Yan, lalagyan natin siya ng elastic bandage. Sa pamamagitan nito, nakakatulong din yung compression or yung paglalagay ng elastic para malesen yung swelling o yung pamamaga. Tsaka mas stable yung area kung saan nagkaroon ng injury. Then, pwede nating i-elevate. Elevate. Yan. Sa elevation kasi, para yung blood flow ay hindi masyadong may tension sa pag nakababa siya. So pag naka-elevate, mas normal yung blood flow natin. Pwede ka mag-elevation until 10 to 15 minutes para makapahinga na din, kasama doon sa prices yung rest. So kasama na yung pagpapahinga ng 10 to 15 minutes. Then kapag talagang hindi niya maigalaw, may pain talaga nararamdaman, doon na tayo papasok sa tinatawag na splinting, or kukuha na tayo ng mga improvised, maaaring kahoy, sanga ng punong kahoy na pwede nating ilagay sa magkabilang side, then saka natin itatali para mas ma-immobilize yung injured part ng pasyente. Ano, na okay na kaya mo na? Ay, igalaw ko na naman. Try natin lagyan ng sandals mo. Okay na? Okay, sige, try mo itapak. Okay? Okay. So alalay ka na lang pag umakbang. Paglilinaw po, for demonstration purpose lang ang aming ginawa para mabigyan kayo ng ideya sa pagbibigay ng pangunang lunas sa isang natapilo. Sa isang preserved na lugar gaya nitong Masungi, ay may enjoy mo talaga ang ganda ng mga puno at halaman. Hindi masyadong nakakapagod dahil sagana sa oxygen at may mga lugar na pwede kayong magpahinga. Habang lumalaki po yung baliti, yung kanya kayo na tinabuan na unti-unti po niya nababalot na maugat, kaya po siya tinawag na killer tree. At isa rin po sa mga ilaalaga namin ng baliti dahil siya pinagkukunan siya ng pagkain ng ibon, ng unggoy at ng mga paruot. Marami na rin po namang lindulan dumating dito. Yun na po mga reformation na yan na hindi na po siya nagagalaw dahil matibay na po siya. Wala kayo na-obserbahan na after malakas sa lindol, nagbago to. Wala naman pong Wala na pong ganun. Umakyat din ng team sa mga lubid para shortcut na marating ang matataas na lugar. Ilang minuto pa ay napuntahan na namin ang isa sa pinakamataas na lugar dito sa Masungi Discovery Trail, ang tinatawag na Sapot. Kaya nitong maglulan ng hanggang 45 tao. Kapag mag-hike ka at meron kang fear of heights, huwag kang mahihiyang magsabi sa guide kasi may risk yun. Maaaring pwede kang mahilo, pwedeng mawalan ka na ng loob tumuloy sa trail. Kaya napakahalaga ng preparation pagka mag-hike. Gaya nito, itong first peak na to, nasa 500 meters above sea level ito. Kaya nakikita natin sa paligid na sa ano tayo, wala overlooking. Kita yung Laguna Tibay, tapos may dito. Pero yung feeling na nakakit ka sa ganito pataas na lugar, masarap sa pakiramdam, pero may kakaibat siya. Danger, risk na kailangan natin paghandaan bago natin. Ang Masungi G Reserve ay nagsisilbing tahanan ng libu-libong mga puno, halaman at mga hayop at insekto. Naihiwasan din ang pagbaha sa mga kapatagan dahil napipigilan din nito ang biglang pagbaba ng tubig. Dati itong lugar na pinagsasagawaan ng illegal logging, pero sa ngayon ay patuloy ang kanilang tree planting.
Mahalaga na ito ay maingatan para maiwasan ang kalamidad na posibleng mangyari sa mas mabababang lugar. Pinasasalamatan natin ang pamunuan ng Masungi Geo-Reserve sa pagbibigay sa atin ng pahintulot na makita ang lugar at paggabay sa paglalakbay. Abangan ang mga susunod na episode ng Lifesaver at laging tatandaan na mahalaga ang kaalaman at abilidad para sa oras ng kalamidad. Ikaw ay Lifesaver. Ako si Benedict Galasan. Magandang umaga.